Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagbitiw na bilang Education Secretary at Vice Chair ng NTF-ELCAC si Vice President Sara Duterte Carpio. Personal siyang nagtungo sa Malacanang kaninang hapon June 19 para ihain ang kanyang resignation letter. Ikinagulat naman ito ng Teachers Dignity Coalition pero hiling nila sa susunod na kalihim ng kagawaran. Isang teacher at manager at hindi isang politiko. May balitang A to Z si Kim Salinas. I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Opisyal nang nagbitiw ngayong Miyerkules, June 19, bilang miyembro ng gabinete ng Marcos Jr. Administration, si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary at Chairperson ng NTF-ELCAC. Sa kanyang pagharap sa media sa DepEd Central Office, ipinaalam niya na naisumiti na niya ang kanyang resignation na personal niyang inihain sa Malacanang kaninang hapon. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Gayunpaman, wala siyang nabanggit na dahilan kung bakit agaran ang pagbibitiw nito. Naglaan naman si VP Sara ng 30 araw para matiyak ang maayos na transition ng susunod na kalihim. Ipinagmalaki naman niya ang kanyang mga nagawa umano sa kagawaran sa loob ng 2 taong pamumuno niya rito. An additional 2,000 last-mile schools have been given internet connections through satellites, while 305 schools have been connected through fiber internet. By the end of 2025, we aim for all schools to be connected. Ikinagulat naman ito ng Teachers Dignity Coalition, bagay na nagkaroon ng mas malaking agam-agam ang grupo kung maisasakatuparan pa ba ang kanilang mga kahilingan sa sektor ng edukasyon. Ano mang maiiwan sana masalo ng ating susunod na sekretary. We hope na itong halimbawa, itong hinihingi po namin na overtime pay at clarification nung working hours ay maayos. Hangad naman ang grupo para sa susunod na kalihim ng edukasyon. Sana at least isang magaling na manager. So may skills dun sa pag-manage ng ahensya because DepEd is the largest bureaucracy in the country. Pangalawa, dapat teacher. Para sa amin, somebody from the academy or somebody who experienced being a teacher, especially in public schools. Giit pa ng Teachers Dignity Coalition. Sana yung sekretary na papalit ay medyo hindi na po kumbaga politiko para naman yung DepEd ma-maintain yung pagiging politically neutral. Samantala, ipinahayag naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Representative Franz Castro na overdue na nga raw ang pagbibitiw ni VP Sara sa DepEd. Aniya, dapat daw noon pa siya umalis nang sa gayon ay hindi na nasayang ang mahigit 2 taon para ayusin ang education crisis sa bansa. Habang iginagalang naman ni Senate President Chis Escudero ang naging desisyon ng ikalawang Pangulo. Naniniwala si Escudero na maaaring bunsod ito ng pag-aatake ng kanyang pamilya sa First Family kasama si PBBM. Mula pa umano sa administrasyong Rodrigo Duterte at sinundan ng kanyang mga kapatid at kaalyado. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.